Ano nga ba ang true love? Magandang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Juan, Apostol at Ebanghelista. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Patakbong pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus, si Maria Magdalena. Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay." Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Sabay na tumakbo ang dalawa. Ngunit mas mabilis tumakbo ang isa pang alagad kaysa kay Pedro at unang nakarating sa libingan. Pagkayukod niya nakita niyang naroroon ng mga telang lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating si Simon Pedro, nakasunod niya at pumasok siya sa libingan. Nakita niya na nakalatag ang mga telang lino at ang panyo namang nakatalukbong sa ulunan niya ay di nakalatag gaya ng mga telang lino, kundi nakalulun sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagad, ang unang nakarating sa libingan, at nakita niya at naniwala siya. Merry Christmas po sa inyong lahat. Nasa Oktaba pa tayo ng Pasko, ngunit nagpapahayag na tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus ang mabuting balita ngayon. Matapos nating ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, ay patuloy nating ipagdiriwang ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Siya na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Nagpakasakit at namatay sa krus si Jesus na ating manunubos upang ipadama sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit nabuhay siyang muli. Ito ang good news. Nagdulot ng kalungkutan ang kamatayan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nanghina sila at nanlumo. Subalit namangha sila na magpunta sila sa libingan at makitang wala na si Jesus at ang kanyang lino ay nakatupi. Nasusulat sa Ebanghelyo na nang makita ito ng isa sa kanyang mga alagad, siya ay sumampalataya. Ang alagad na ito ay sinasabing si Juan Ebanghelista. Mga kapanalig, tulad ni San Juan, naranasan niyo na bang magtiwala sa Diyos sa gitna ng matinding kahirapan at pagsubok sa buhay? Laging magkaakibat ang kalungkutan at kasiyahan. Saan man tayo dumako, may pagpapakasakit at kaginhawahan, may lungkot at ligaya, may kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ang tunay na pagmamahal ay kaakibat ng sakripisyo at pag-aali ng sarili sa minamahal. Ito po ang pinakita sa atin ni Jesus. At ito rin ang tunay na mensahe ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming makilala ka, magtiwala sa iyo, mahalin ka ng lubos, at kasama mo, maipadama ang iyong pag-ibig sa lahat. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito po muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Banal na sanggol, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang makapamuhay kami bilang mga kapatid mo, ngayon at kailanman. Amen.